Lumilinaw ngayon ng dating kalihim ng Department of National Defense na hindi tulong kundi isang malinaw na negosyo ang pagpayag ng Estados Unidos na magbenta ng mga fighter jets sa Pilipinas. Ayon pa sa senatorial candidate na si Norberto Gonzales, hindi ito ang dating Amerika na kaniyang nakilala. Kung bakit, alamin sa eksklusibong report ni Almar Frusuelo. Masyadong garapal yan. Hindi ugali ng mga Amerikano yan eh. Baka ugali lang ng presidente nila. Ito ang binitawang pahayag ni dating National Defense Secretary at ngayon senatorial candidate Norberto Gonzales patungkol sa pagpayag ng Estados Unidos na magbenta ng mga kagamitang pandigma sa Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, sinabi nito na hindi na ito ang Estados Unidos na kanyang nakilala noon. Ang Estados Unidos na sobra anya ang ibinibigay na tulong sa ibang bansa. Ngunit ngayon, kabaliktaran na. Dahil tila mas nangingibabaw pa niya ang negosyo kaysa sa pagtulong. Ang akala ko naman, kasi nung araw, yung kunyari, bahagi ng ating Mutual Defense Treaty, kung mamimili tayo kunyari ng 5 billion, tatapatan ng 5 billion ng US yan na libre. Hindi ko nadidinig yun eh. Kaya nga lang, meron tayong bagong pangulo sa Amerika na pati itong pagtulong sa kapwa at saka sa mga kaibigan, nininegosyo. Kaya tingnan mo pagpasok dito, for sale agad. Ganito din anya ang nangyari sa bansang Ukraine. Noong una nagsisimula ang gyera sa Ukraine, wala ako nadidinig na babayaran pala ng Ukraine yung lahat ng binibigay sa kanila. Nung dumating si Trump hinihingi yung kanilang mineral resources in payment for the help that they have given Ukraine. Kung matatandaan, ilang araw matapos na umupo bilang presidente ng Amerika si Donald Trump, nagpalabas ito ng internal memo na maghihigpit sa lahat ng tulong nito sa ibang bansa. Apektado ng naturang kautusan ang lahat ng development assistance at military aid. Kabilang na ang bansang Ukraine na tumanggap ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga armas. Kaugnay nito nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi maapektuhan ng nabanggit na kautusan ang matagal ng kasunduan ng Pilipinas at Amerika tulad ng Visiting Forces Agreement o VFA. Kasunod dito inamin ni Gonzales na hindi ito kayang pondohan ng Pilipinas dahil lubog ang bansa sa utang. Dagdag pa ang nangyayaring korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Bagamat aminado ang dating kalihim ng Department of National Defense na akma sa kasalukuyang nangyayari ang pagbili ng 20 F-16 fighter jets dahil sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, mas mainam-anya na ihanda ang mismong mga kababayan, lalo na ang mga kabataan. Paliwanag nito, habang maaga pa lang, dapat hubugin na ang mga kabataan na maging makabayan at higit sa lahat, hindi titigil ang pakikipag-usap sa mga bansang may kinalaman sa nasabing issue upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga kapitbahay na bansa. Maganda sana kako yung mga kabataan natin. Simulan na nating bigyan ng military training. Kasi ang military training, hindi lang naman yan para makipagpatayan. No? Nag-create yan ng certain character on our young people. Kailangan makipag-usap tayo. Kasi, alam mo, hindi natin alam kung kailan magbabago ang sitwasyon internally sa leadership ng China. Pero dapat, lagi tayong lahat ng window of opportunity para magkaroon ng peaceful resolution dito sa mga conflict natin. Hindi natin dapat binibitawan yan. No? Tuloy-tuloy lang yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Frusuelo, SMNI News.